9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dear Heavenly Father, thank you for giving us healthy body and sound mind. We thank you for another opportunity to learn. Bless us with wisdom to understand our lessons and the joy to learn with our classmates. Bless also our teachers as they impart to us the value of learning. Keep us safe in your love and kindness. This we ask in the mighty and sweet name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hello! Okay, araw ng Huwebes. Ako po si Ginoong Carlos D. Ribultar. Ako po ang inyong magiging guro para sa ating pag-aaral sa araw na ito. Hey! Hello! Masa na kayo? March 24, 2022. Huwebes, araw ng Huwebes. At syempre, ngayon ay araw ng Aralin Panlipunan. Bago tayo magsimula, ay nais ko muna mag-check tayo ng attendance. Ibigay po natin ang lahat ng mga present sa araw na ito sa ating mga guro. Leaders, bawat section, puri ng mga tala ng ating mga kasama sa pag-aaral na ito upang mabigyan natin ng karapatang grado para sa kanilang attendance. Hello! Okay, tara na! Punta tayo sa ating History Event of the Day. Tinatawagan ko ang ating isang representative mula sa Grade 8 Section Adelpa, si Joma Dalupa, na siyang umibigay ng ating History Event of the Day at susundan naman ito ng balitaan. Tara! March 24, 1934, U.S. President Roosevelt signed the Tidings-McDuffie Law, providing, among others, a 10-year transition period under the Commonwealth of the Philippines in preparation to the granting of independence. The Tidings-McDuffie Act, officially the Philippine Independence Act, is a United States federal law that established the process for Philippines, then an American territory, to become an independent country after a 10-year transition period. Sa gitna ng sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine, tumataas din ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Tinuligsa ng China ang pagbisita sa Taiwan ng delegado ng Amerika na pinadala ni US President Joe Biden. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, dapat maging maingat ang Amerika sa paghawak sa issue sa Taiwan para hindi lalong maapektuhan pa ang ugnayan ng China at Amerika. Nangyari ang pagdalaw ng US delegate ngayong naka-high alert ang Taiwan. Nung mismong araw kasi ng pag-atake ng Russia sa Ukraine, may pumasok na mga aircraft ng China sa air defense zone ng Taiwan. Naninindigan naman ng Amerika na susuportahan ito ang Taiwan at iba pa nitong kaalyado sa rehiyon. Maraming salamat, Joma Dalupang, sa iyong pagbabasa sa ating history event. Napakaganda ng ating history event. Ito ay may kaugnayan sa ating aralin, no? Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng Tidings-McDuffie Law. Ito ay isang batas na pinagtibay sa panahon ng mga Amerikano upang ihanda ang Pilipinas sa ating pagsasarili. Subalit kinakailangan daw dumaan sa tinatawag na 10-year transition. Kaya itinatag ang pamahalaang Commonwealth because of this Tidings-McDuffie Law. At yung pamahalaang Commonwealth ay konti-konti ititrain ang mga Pilipino upang matutong mamahala sa ating sariling bansa. At pagkatapos nun, ipagkakatiwala na ng Amerika ang ating kalayaan at tayo nang papatakbo ng ating sariling pamahalaan. Munti ka lumampas. Okay, ngayon tayo magsimula sa ating balik-aral. Ayan, review muna tayo bago tayo pumalaot sa ating panibagong aralin.
Ito, matching type. Pagtapat-tapatin natin, ihanay natin ang hanay A sa hanay B. Piliin ang titik ng tamang sagot upang mabuo ang kaisipan. Ayan, ang hanay A at hanay B. Okay? Magbibigay lamang ako ng 2 minuto upang matapos ninyong sagutan ang ating balik-aral na may kaugnayan sa ating pinag-usapan noong module week number 4. Okay? Okay, time is up. Ayos na. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay. Number 1. Ang tamang kasagutan ay letter D. Ayan. Elektrisidad. Ito ay ipinakilala ni Thomas Alva Edison. Next. Number 2. Ang eksaktong sagot ay letrang B. Kung letrang B ang inyong sagot, tumpak ang inyong sagot. Very good. At kung titignan natin, ang pangalan na nasa letter B ay si Nicolas Copernicus. Siya ang may akda ng On the Revolutions of Heavenly Spheres. Okay. Ikatlo, ang tumpak na kasagutan ay letter A. Kung letter A ang inyong tamang sa ang inyong sagot, tumpak ang inyong kasagutan. Very good. Ang letter A sa number 3 ay si René Descartes. Okay. Siya ang may akda ng Discourse on Method. Next number 4. Kung letter E ang inyong kasagutan, tumpak ang inyong kasagutan. Okay. At ang number 5 ay letter C. Kung letter C ang inyong kasagutan, tumpak. Yan ay si Francis Bacon, ang nagpakilala ng Novum Organum. Bilisan mo takbo, ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos na kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Iligtas ang hininga ng kailaming mga tao, ang dating munting bukid na yung sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang tatsulok, tulad ng dukha na inlagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok
ang hustisya ay para lang sa mayaman. Ayan, si Bamboo tayo ngayon. Okay, anyway, alam niyo ba class na ang original na umawit ng Tatsulok ay ang bandang Buklod at muli itong binuhay ni Bamboo. At ang awiting ito ngayon ay mayroong kaugnayan sa ating pag-uusapan para sa ating paksa sa araw na ito. So, balit bago yun, meron pa tayong isang ipapuhula dito sa inyo. No? Ito ay tinatawag nating Connect to Express. Anong gagawin dito? Pag-ugnay-ugnayin nyo lang yung mga larawan upang makabuo ng kaisipan. Okay, una ay larawan ng mga ng Amerikano. Sumunod, larawan ng kaguluhan. Sumunod ay larawan ng mga sandatang pandigma. At ang sumunod ay larawan ng mga taong nagpo-protesta. Okay, ngayon, batay sa song interpretation ni Bamboo na Tatsulok, yung kanyang lyrics, no? At batay sa mga larawan na inyong nakikita sa inyong mga screen, ano kaya sa inyong palagay ang ating pag-uusapan ngayon na may kaugnayan sa kaisipan ng awitin at may kaugnayan, no, sa mga larawang ito? Okay, anyone from the class? Sir, Yes, Connie. Revolusyong Amerikano po. Very good. Yan ang ating ang ating pamprosesong tanong. Ang mga pamprosesong tanong na ito ay masasagot habang tinatalakay natin ang araling ito. Okay, una, ano ang naging epekto ng labis na pagpupuwis ng Great Britain? Ikalawa, bakit sumiklab ang Rebolusyong Amerikano? Ikatlo, paano ipinaglaban ng mga Amerikano ang kanilang kalayaan? Ikaapat, paano binago ng pagtatagumpay ng mga Amerikano ang tingin ng daigdig sa Great Britain at sa United States? At ang ikalima, maihahalin tulad ba ang karanasang ito nang lumaban ang mga Pilipino para sa ating kalayaan mula sa mga mananakop? Tara! Halika na! Magsimula na tayo mag-aral tungkol sa ating paksa sa week 5 ng ating mga module. Ito ay tungkol sa Rebolusyong Amerikano. Alam niyo ba, class, na ang Estados Unidos ng Amerika ay naging pinakamakapangyarihan at naging pinakamayamang bansa noong ika-20 siglo. Subalit, alam niyo ba na bago nangyari ito, sila ay naging lupain ng mga Europeo. Okay, so ang bagong daigdig o yung tinatawag nating Novus Mundus na binubuo ng Hilaga at Timog Amerika ay natuklasan at tinirahan ng mga Asyano. Mga 20,000 years na ang nakararaan. Okay, dumaan sila, tumawid sila doon sa tulay sa may Alaska. Ang kanilang ninuno ay ang mga Eskimo at Amerikano Indian. Sila ang kinikilalang mga unang naging Amerikano. Ang manlalakbay na si Leif Erikson, isang Viking, ay nakarating sa isang lugar sa baybayin ng Atlantiko ng Hilagang Amerika. At tinawag niya ang lugar na yan na Vinland. Okay? Subalit, sabi natin, no, magkagayon pa man, kinilala ng kasaysayan si Christopher Columbus bilang tagataplas ng Amerika. Taong 1507, mayroong isang Aleman na geographer, no, na ang bagong daigdig na Amerika ay ipinangalan niya kay Amerigo Vespucci. Tinawag niya itong Amerika. Okay? So, naganap ang mga digmaang kolonyal sa Hilagang Amerika. Okay? Ang digmaan para sa kalayaan ng Amerika ay tinaguriang Himagsikang Amerikano. Ang himagsikan o yung tinatawag nating paghimagsik ay tumutukoy sa pag-aalsa
o pagrebelde ng taong bayan laban sa pamahalaan. Tinatawag din itong rebellion o revolusyon. Muntik na maging revolta, ano? Ito ang nagpapakita, no? Ano ba yung revolution? Ano ba yung rebellion? Ito ay pagpapakita o nagpapakita ng marahas na pagsuway at organisadong paglaban upang pabagsakin ang pamahalaan. At sila siyempre, yung mag-take over. Okay? So, nagsimula ang digmaan 1775 sa pagitan ng Great Britain at yung tinatawag na 13 colonies sa Amerika. Okay? Narito ang 13 colonies ng Great Britain dyan sa Amerika. Okay. Ang 13 kolonya ng Britanya sa Amerika ay ang New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North and South Carolina, at ang Georgia. Okay. So, ang Rebolusyong Amerikano ay sumiklab dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Ano ba yung dahilan? Una, lipunan, politika, ekonomiya at relihiyon. So, sa pagpapatupad ng patakaran nitong British Empire dyan sa 13 colonies nila sa Amerika, naging malaya ang mga tao. Sa lipunan, naging malaya sila. Sa politika, ipinattern nila ang sistema ng politika sa Great Britain dyan sa kanilang mga kolonyang bansa. Sa relihiyon, bagamat lumakas ang puritanismo, subalit nagkaroon pa rin ng patakaran sa 13 colonies na pipili sila ng kanilang gustong relihiyon. May freedom of religion. Okay? Hindi sila nilimitahan na maging protestante lahat. Lumakas man ng puritanismo kasi pag sinabi natin puritanismo, ito ay pangkat ng mga protestante na ayaw magpasaklaw doon sa Roman Catholic Church na nagsasagawa ng tinatawag na Reformation. Okay? At ang isa pa sa dahilan ay ang ekonomiya. Ang ekonomiya ang talagang nagsindi ng apoy sa digmaang ito dahil sa mga iba't ibang patakaran at mapaniil na mga pabubuwis na ipinatupad ng British Empire sa 13 colonies. Alam niyo ba, mga anak, na ang Rebolusyong Amerikano, ang himagsikang Amerikano, ang unang himagsikang nanghangad ng kalayaan at pagbabago sa lipunan. Iniwan ng digmaang ito ang tatlong prinsipyo sa pagbubuo ng isang nasyon o ng isang estado. Ano mga prinsipyo ito? Una, ang kalayaan. Ikalawa, ang pagkakapantay-pantay at ang kapatiran. Ang 7 Years' War ay nagresulta ng malaking kabawasan sa kaban ng kita ng British Empire. Desperado ang British Empire na mahanap o makakita ng pagkukunan ng yaman. Okay? Upang mabayaran nila ang kanilang mga utang at upang mapasweldo nila ang kanilang mga sundalo na nagkabaon-baon sila sa problema dahil sa tinatawag na 7 Years' War. Okay. So upang masagot ng British itong kanilang mga problema, ito noon ng British Empire ang kanilang atensyon sa isang potensyal na income, ang 13 colonies ng Amerika. Ang 13 colonies ay itilatag ng British Empire bilang bahagi ng unang yugto ng imperialismo. Sa panimula ay namuhay ng maluwag ang 13 colonies. Sa panimula ay namuhay ng maluwag itong 13 colonies under the British Empire. Subalit, kalaunan ay nagkaroon ng suliranin. Bakit? Dahil sa problemang pinansyal ng British Empire. Upang madagdagan ang kita ng British Empire, ay binuwisan ito
ang mga sakop na kolonya. At una nitong ipinatupad ang Navigation Act. Ano ba itong Navigation Act na ito? Ang Navigation Act ay nag-uutos sa mga kolonya na sa British lamang dapat ipagbili ang ilang produkto at ang kolonya ay maaari lamang bumili ng mga yaring produkto mula sa Great Britain o mula sa British. Okay. Ang mga kalakal ay maaari lamang isakay sa mga British na sasakyan o barko, okay, para sa proteksyon ng mga kalakal. Subalit, ito ay may kapalit. Upang maproteksyonan ang mga kalakal mula sa 13 colonies, kinakailangan magbayad ng 13 colonies sa British Empire para sa kanilang mga kalakal. So, ipinatupad ang tinatawag na Quartering Act. Ang Quartering Act ay humihiling sa mga kolonya na magbigay ng tirahan, pagkain at panustos sa mga sundalong British. Bagamat hindi siya isang buwis, ipinasa naman ng British Empire ang gastusin at gugulin ng kanilang mga sundalo sa 13 colonies. Hindi sila pwedeng tumanggi ang 13 colonies. Bakit? Kasi ito ay isang batas, Quartering Act. Kaya obligado silang bigay ng pagkain, bigay ng tirahan ang mga sundalo British. Kalaunan, ipinatupad naman ang Stamp Act na nagpapataw ng buwis sa lahat ng lathalain tulad ng dyaryo, legal na mga dokumento, at maging ang mga baraha ay kinakailangang may buwis para sa dagdag kita ng British Empire. Narito ang ilan pa sa mga batas na nagpagising sa diwang nasyonalismo ng mga kolonya ng Great Britain. Okay, ito ang unang batas, ang Iron Act. Remember, hindi lang ito ang nauna, may mga nauna pa. Ito rin ilan lamang sa mga batas na patindi pa ng diwang nasyonalismo ng mga Amerikano. Okay, ang Iron Act ay nag-alis ng buwis sa inaangkat ng Great Britain. So, papasok ang produkto mula sa 13 colonies sa Great Britain nang walang buwis. Sumunod, Sugar Act. Nagbaba ng buwis sa inaangkat na asukal. Napakahalaga ng asukal. Alam nating lahat na ang mga pagkain sa loob ng bahay and even the manufactured food na makikita natin at different supermarket na sa mga food shelves, no? Lahat ito ay ginagamitan ng asukal. At ang asukal ay ginagamit din na pang-preserve ng pagkain. At yan ay isang malaking bagay para sa pagbawi ng enerhiya. Lakas, no? Kasi sabi natin, ang sugar o ang asukal, sugar is sucrose, a molecule composed of 12 atoms of carbon, 22 atoms of hydrogen, and 11 atoms of oxygen. Kaya, with that three compounds, o yung tatlong elements na yan, makikita ninyo na talagang ito ay matawag nating ang asukal ay carbohydrates. Sumunod ay ang Townsend Act. So bakit ko ba binanggit kayo na carbohydrate ang asukal? Kasi sabi ko nga ito ay isa sa pinakamalagang produkto na kinagamit noon ng mga British Empire. So produkto na hanggang sa kasalukuyan ay kailangan ng tao. Ngayon, isa pa sa batas na kanila ipinatupad na naging mapaniil para sa mga kolonyang bansa ng Great Britain ay ang Townsend Act. Itong Townsend Act ay nagpataw ng buwis sa mga kalakal tulad ng pintura, salamin, tsaa at iba pang produkto mula sa North America. Ang mga pagbubuwis na ito ay labis na nagpagalit sa mga colonies na nauwi sa pagpoprotesta. Taong 1770, pinaputukan ng British ang mga nagpoprotesta at nagresulta ito sa pagkamatay ng 5 tao at napakaraming sugatan. At ang pangyayaring ito ay tinawag na Boston Massacre. Makalipas ang 3 taon, mga 1773, ay tinanggihan ng mga tao na idiskarga ang tunay-tuniladang tsaa dyan sa pier ng Boston. At sila nagpanggap at napasok nila ang barko ng Great Britain
at inulog nila sa dagat ang tunay-tunaladang mga tsaa. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Boston Tea Party. Ang pangyayaring ito na ginawa, no, na paghuhulog ng mga tsaa dyan sa dagat ay nagbunga ng isang batas. Ang batas na ito ay tinatawag na Intolerable Acts. Bakit ito ay pinatupad? Nagalit ang British Empire. Upang wag na ito maulit, gumawa sila ng batas at pinatupad nila ito sa mga kolonyang bansa at tinawag nila ito Intolerable Acts na labis na nakaapekto sa 13 colonies ng Great Britain dyan sa Amerika. Ang Intolerable Acts ay serye ng batas na nagsasara sa pier ng Boston, okay? At nagwakas sa sariling pamahalaan sa Massachusetts at pagbabalik muli ng tinatawag na Quartering Act. Okay. So upang maiwasan ang sigalot, minabuti ng First Continental Congress ng 13 colonies na magkita-kita sa Philadelphia noong 1774 at kanilang napagkasunduan nila na i-boycott ang produktong British na pinangunahan ni Patrick Henry. Okay. So upang maayos ang sigalot, nagkasundo ang kinatawan ng British Empire at ang kinatawan ng Continental Congress na mag-usap. Subalit hindi pa nagaganap ang pag-uusap. 1775, bago pa man maganap ang pag-uusap, ay sumiklab na ang digmaan. Bakit? Kasi kinukumpiska ng mga British Redcoats ang mga sandata ng mga kolonya. Okay. So, ang British Redcoats ay ang katawagan sa mga sundalo ng British Empire. At mga Minutemen naman ang tawag sa mga sibilyang sundalo ng 13 colonies. Pumalingaw ang isang putok na naging hudyat ng isang madugong labanan. Tinalo ng mga Minutemen ang 13 tinalo ng Minutemen ng 13 colonies ang British Redcoats. Bakit? Kasi nakatago ang mga Minutemen sa mga puno at sa mga bato, samantalang ang British Redcoats ay mga nakapula. Tapos nakikita sila, nakalantat, kaya madali silang asintahin. Napatay nila at maraming nagsipag-alis at lumaho, at tumalikod at tumakbo. Okay. At ito ngayon ang naging hudyat. Kumahat kasi ang balita sa nangyaring ito. Ito ang naging hudyat ng tinatawag na American Revolution o Revolusyong Amerikano. Kung susuriin, ang naging ugat ng Revolusyon Amerikano ay ang malaking pag-ubuwis na ipinataw ng British sa mga kolonya. Subalit walang kinatawan ang kolonya sa parlamento ng British Empire. Kaya ang paboritong slogan ng 13 colonies ay no taxation without representation, o walang pagbubuwis kung walang representasyon. Kaya nga ngayon, sa ating modernong panahon, meron tayong representative. Sa Caloocan, ang ating representative dito ay si Alo Malapitan. Natatakbo naman ng mayor ngayon. Doon sa kabila, si Erice, natatakbo din naman ng mayor ngayon. Okay? So, saan nagsimula ang ganitong ideya? Bakit may mga representative tayo? Sa House of Representative. Ito ay dahil dito sa naging simula ng Revolusyong Amerikano na ang ibinunga ay lumaganap hindi lamang sa Amerika kundi sa buong daigdig. Sumunod, muling nag-usap ang mga kinatawan sa Second Continental Congress. Tapos na yung una kanina. Ito na yung tinatawag nating Second Continental Congress. No? Nag-usap-usap sila noong 1775. Buwan ng Mayo. Itineklara nila ang pamahalaan at tinawag nila itong United Colonies of America. At ang kanilang hukbong militar ay hindi na Minutemen ang tawag. Tinawag nila itong Continental Army. Okay. So, patuloy na tumakbo ang kasaysayan at Hunyo 4, 1776 o June 4, 1776, inaprobahan ng Continental Congress ang Declaration of Independence na halos lahat ay binuo at sinulat lahat ni Thomas Jefferson. Binigyan din sa dokumentong ito na ang dating kolonya ay hindi na teritoryo ng Great Britain. Bagkus ito ay kinikilala bilang isang malayang nasyon sa katawagang Estados Unidos ng Amerika. At bilang bahagi
ng ating paglinang sa kabihasaan. Okay. Lahat kayo ay aking inaanyayahan na bumuo ng graphic organizer kaugnay ng sanhi ng Rebolusyong Amerikano. At ang graphic organizer nito ay habang inyong ginagawa, ipakita ninyo at mamaya ay tatawag ako ng isa upang i-present ang kanyang natapos na graphic organizer. Okay, time is up! Tapos na po ang oras. At ngayon ay nais kong makita ang inyong ginawang graphic organizer. Isa lang para mabilis tayo. Maaari ko bang tawagin ang isa sa inyo upang ipakita ang kanyang ginawa? Okay, Erich, maaari mo bang i-present ang iyong ginawa kaugnay ng mga sanhi ng Rebolusyong Amerikano sa pamagitan ng iyong binuong graphic organizer? Ito po ay ang sanhi ng Rebolusyong Amerikano. Una ay ang lipunan. Ang mga patakaran sa kolonya ay nagbigay laya, sigla at pag-uugali at sila ay nahirapan sa pagpapanatili sa kaugaliang Ingles. Pangalawa, politika. Ang batasan at hukuman ay tinulad sa Britain, kaya namihasa ang mga kolonya ng mga kalayaan at sariling pamamahala. Pangatlo, relihiyon. Bagamat lumakas ang puritanismo sa kolonya, ang mga tao ay may layang makapamili ng sariling relihiyon. Pang-apat, ekonomiya. Ang patakarang pang-ekonomiya ng mga Ingles ay lubos na nagpasidhi sa pag-aalsa ng 13 kolonya. Bilang bahagi ng ating paglinang sa kabihasaan ay sagutan natin lahat itong inihandang open-ended na pangungusap. Okay? Tingnan nyo, buuin nyo lang to ha. Gumawa kayo ng inyong sariling sagot base sa inyong sariling pagkaunawa. Mamaya, pagkatapos itatawag ako ng isa lang at i-present niya ang kanyang gawain upang makita natin kung naintindihan ba ang ating pinag-usapan. Okay, ang una ay, ang revolusyon ay, kumpletuhin niyo yan. Sumunod, ang Amerika ay, kumpletuhin ninyo ha, ang kaisipan. Sumunod, ang Rebolusyong Amerikano ay nagdulot ng, yan yung tatlong open-ended sentence natin. Ang revolusyon ay isang marahas na pagsuway at maparaan o organisadong paglaban upang mapabagsak ang pamahalaan. Ang Amerika ay isang makapangyarihang bansa sa kasalukuyan. Ang Rebolusyong Amerikano ay nagdulot ng pagkamulat ng kaisipan ng maraming bansa tungkol sa nasyonalismo, kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Kung sakaling patuloy na hayagang mangamkam ang China ng mga lupaing saklaw ng teritoryo ng Pilipinas at nagkataon ikaw ay nahalal bilang Pangulo ng ating bansa, ano ang iyong gagawin upang maipagtanggol ang ating teritoryo at ang ating kalayaan? Anyone from the class? Okay, yes. Scarlett Latte, anak, from Adelpa, pakisagot ang aking katanungan. Magandang araw po. Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, ano ang aking magiging posibleng aksyon kung sakaling umatake rito ang China? Kung ako po ang magiging presidente ng Pilipinas, ay hindi ko napaabutin ito sa gera o tensyon. Sa makatuwid, ako ay personal na makikipag-usap sa presidente ng China at tutukuyin at aalamin ko po ang posibleng dahilan ng kanilang pag-atake. At kung ang isang dahilan nito ay ang oil exploration, ay papayag ako at makikipagkasundo ako kahit 70-30 at 40-60 kesa naman ang mga pribadong kumpanya galing sa Europa lamang ang makinabang rito. At wala rin naman tayong sapat na kagamitan upang magsagawa ng oil exploration dito lamang sa ating bansa. At ito rin ay posibleng maging dahilan ng paglago ng relasyon natin sa mga kalapit bansa gaya ng China. Salamat! At ngayon, bilang paglalahat sa ating aralin, sa ating pagsasalakay, maaari ba pakibuot ang ating pinag-aralan? Yes! Cedric Carranza, from Amariles, pakisagot anak at pakibuot ang ating aralin. Himagsikan ang paghihimagsik ay tumutok sa pag-aalsa o pagrebelde ng mga mamamayan laban sa pamahalaang namumuno.
ang Rebolusyong Amerikano ay nag-ugat ng malabis na patiniil ng British Empire sa 13 colonies. Bilang tugon ay nagkaisa ang mga kolonya hanggang sa mabuo ang Continental Congress na naghudyat ng kanilang pakikipagdialogo sa British Empire. Di pa man nagaganap ang pag-uusap ay sumiklab na ang digmaan. Maraming labanan ang naganap na ikinatalo at ikinasawi ng mga Amerikano. Subalit, hindi sila pinanghinaan ng loob, bagkus nagpatuloy sila hanggang sa makamit nila ang tagumpay. Idineklara ang kanilang kalayaan noong June 4, 1776. Isinulat halos lahat ni Thomas Jefferson na nagbigay diin ng dating kolonya na hawak ng mga British ay isang malayang nasyon sa katawagang Estados Unidos ng Amerika. Okay, at upang masukat ang ating mga natutunan, narito ang ating maikling pagsusulit. Ibigay ang pangalan at salitang tinutukoy. Number 1. Number 2, 3, 4, and 5. Lahat ito ay ating sasagutan. Magbibigay lamang ako ng 1 minuto. Okay, time is up. Ngayon naman ay ating alamin ang mga tumpak na kasagutan para sa ating pagsusulit. Number 1. Ang tamang kasagutan ay himagsikan o tinatanggap natin ang salitang revolution. Sumunod ay Boston Party. At ang ikatlo ay intolerable acts. Ang ika-4, ang mga prinsipyong iniwan ng digmaang Great Britain at Amerikano na siyang batayan sa pagbuo ng isang nasyon ay ang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran. Ang number 5 ay Navigation Acts. Okay, lahat ba ay nakakuha ng perfect score? Inaasahan ko na lahat kayo ay nakakuha ng mataas na marka. Very good at maraming salamat sa inyong pagtugon. Hello! Buhay pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Nangatok na naman kayo, ha? Okay, next! At bilang bahagi ng ating pagtatapos, narito ang ating mga karagdagang gawain, ang ating takdang aralin. Number 1. Ano ang implikasyon sa pamahalaan ng mga prinsipyong nabanggit sa Declaration of the Rights of Man? Ikalawa, ano ang sinisimbolo ng pagbagsak ng Bastille sa kasaysayan ng monarkiya sa France? Ang mga kasagutan ay maaaring makuha sa ating self-learning module week number 6 at maaari din tayong gumamit ng online research. Maaari naman natin gamitin ang ating mga batayang aklat. Now,